Si Mohammad Bagher Ghalibaf ay pinalayas na sa pwesto nito sa Iran at agad na inalis sa negotiating table at pinalitan habang nagkakagulo ang kontrol sa Iran's diplomacy. Habang nakabitin ang usapan sa Washington, mukhang ang totoong laban ay nasa loob mismo ng regime. Sino ba talaga ang kumokontrol ngayon? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Habang nakabitin ang negotiation sa United States, mas nagiging halata na ang mga senyales ng tensyon sa loob ng leadership ng Iran. Ayon sa impormasyong nakuha ng Iran International, si Mohammad Bagher Ghalibaf, ang head ng negotiating delegation ng Islamic Republic sa American side sa Islamabad, ay nag-resign na sa delegasyon at pati sa pagiging chairman nito. Ayon sa sources, si Ghalibaf ay pinagsabihan sa Tehran at pinilit bumaba sa pwesto matapos niyang subukang isama ang nuclear energy issue bilang bahagi ng negotiating agenda sa United States. Kasabay nito, may mga ulat na nagsasabing posibleng palitan siya ni Said Jalili bilang head ng negotiating team habang nagpapatuloy ang internal adjustments. Kasabay nito, inaasahang magta-travel ang foreign minister ng Iran na si Araghchi papuntang Islamabad ngayong week kasama ang official delegation. Ayon sa state media, susundan ang kanyang pagbisita ng mga trip papuntang Oman at Russia bilang bahagi ng mas malawak na diplomatic effort. Ayon pa sa impormasyong nakuha ng Iran International, si Araghchi ay sinusubukang kunin ang control sa negotiation file sa United States, posibleng sa pamamagitan ng pagsibak kay Ghalibaf sa proseso. Ang mga pangyayaring ito ay nangyayari kasabay ng lumalakas na external commentary tungkol sa mga pagkakahati sa loob ng leadership ng Iran. Ayon kay US President Donald Trump sa isang interview, inilarawan niya ang tinawag niyang matinding internal differences at sinabi niya na ang Islamic Republic ay sobrang nalilito pagdating sa leadership nito. Dagdag pa niya na ang mga senior officials ay nag-aaway na parang aso at pusa at sinabi rin niya na ang mga recent actions ay nagtanggal ng maraming layers ng leadership. Sa isang post sa Truth Social, inulit ni Trump ang kanyang posisyon at inilarawan ang internal conflicts sa pagitan ng tinawag niyang extremists at moderates bilang magulo. Pero ang mga Iranian officials ay mariing tumutol sa mga claim na ito. Si Mohammad Bagher Ghalibaf at si Masoud Pezeshkian na head ng government ay naglabas ng magkaparehong pahayag sa social media na nagsasabing nagkakaisa sila at walang pagkakahati sa pagitan ng extremists at moderates at binigyang diin ang tinawag nilang Iron Unity sa ilalim ng Supreme Leader. Si Gholam Hussein Mohseni AJ na head ng judiciary ay itinanggi rin ang sinasabing pagkakahati at sinabi na ang mga ganitong label ay gawa-gawa lang at walang halaga sa political structure ng Islamic Republic. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, ang internal disagreements ay matagal nang lumilitaw mula pa noong nagsimula ang US-Israel conflict sa Iran. Ayon sa earlier information ng Iran International, lumalim ang tensyon sa pinakamataas na level ng kapangyarihan, kabilang ang mga confrontation sa pagitan ng senior political figures at commanders ng Revolutionary Guard Corps. Dalawang sources na malapit sa presidential office ang nagsabi na nagkaroon ng mainit na sagutan noong April 5 sa pagitan ni Masoud Pezeshkian at Hussein Taib, isang figure na malapit kay Mojtaba Khamenei. Ayon sa mga nakasaksi, napakahirap at kritikal ng meeting. Sa diskusyon na iyon, binatikos umano ni Pezeshkian ang mga aksyon ng senior military figures kabilang sina Ahmad Vahidi at Ali Abdullahi at sinabi niyang ang kanilang mga pulisiya ng pag-intensify ng attacks sa regional countries ay nakasira sa ceasefire efforts at maaaring magtulak sa Islamic Republic papunta sa mas malaking conflict. Habang nagpapatuloy ang diplomatic movements at nagbabago ang internal dynamics, mas nagiging komplikado ang sitwasyon ng parehong negotiation at tensyon. May supreme leader pa rin ng Iran pero ang kapangyarihan ay hindi nakatulad ng dati sa ilalim ni Ayatollah Ali Khamenei. Ang authority ay lumipat mula sa iisang tao patungo sa isang network ng mga generals. Sa gitna ng network na iyon ay sina Brigadier General Ahmad Vahidi, Commander-in-Chief ng Revolutionary Guards, Mohammad Bagazulkan na head ng Supreme National Security Council at Yaharahim Safavi, isang senior military advisor. Sila ngayon ang nagdidirekta ng mga desisyon tungkol sa war, security at diplomacy. Ayon kay Abdul Reza Davari, dating advisor ni President Mahmoud Ahmadinejad, si Mojtaba ay pinapatakbo ang bansa na parang direktor ng board. Umaasa siya ng malaki sa advice at guidance ng board members. Ang mga generals ang board members. Ang board na ito ay gumagana ng kolektibo at si Mojtaba Khamenei, ang new supreme leader, ay bahagi nito pero hindi siya nasa itaas nito. Ayon kay Sanam Vakle ng Chatham House, si Mojtaba ay hindi pa full command or control. Siya ay binibigyan lang ng mga presentations sa ngayon. Ang kanyang physical condition at isolation ay nagpalakas pa sa sitwasyong iyon. Matapos ang airstrikes na pumatay sa kanyang ama, si Mojtaba ay naiwan na malubhang sugatan. Ang kanyang mukha at labi ay nasunog, isang paa ay ilang beses na naoperahan at naapektuhan ang kanyang kakayahang magsalita.
hindi pa siya lumalabas sa publiko o nagre-record ng message. Sa halip, ang komunikasyon sa kanya ay dumadaan sa mabagal at low-tech na sistema. Mga handwritten notes na nakasil sa envelopes, ipinapasa mula courier hanggang courier, dumadaan sa kalsada hanggang makarating sa kanyang hideout. Ang sagot niya ay bumabalik din sa parehong paraan. Kasabay nito, kahit mga senior commanders ay iniiwasang bisitahin siya ng direkta dahil sa takot na matrack at matarget. Ang distansyang iyon ang nagpalawak ng gap sa pagitan ng formal authority at operational control. Ang Revolutionary Guards ang pumuno sa gap na iyon. Sa ilalim ng dating Supreme Leader, sila ay malakas pero subordinate pa rin. Ngayon, sila ang central power. Ayon kay Ali Verse ng International Crisis Group, ganito ang power dynamics. Si Mujtaba ay hindi supreme. Maaaring leader siya sa pangalan pero hindi siya supreme tulad ng kanyang ama. Si Mujtaba ay nasa ilalim ng Revolutionary Guards dahil utang niya sa kanila ang kanyang posisyon. Ang influence ng mga commanders tulad ni Navahidi, Zulgoda at Safavi ay makikita sa mga key decisions mula military strategy hanggang diplomacy. Sila ang nag-shape ng wartime posture ng Iran kabilang ang attacks sa region at ang closure ng Strait of Hormuz. Pumasok din sila sa negotiations. Si Mohammad Bagher Galibaf, dating Guards General at ngayon Speaker ng Parliament, ay pinili para pamunuan ang talks sa United States, pinalitan si Foreign Minister Abbas Araghchi. Sa unang pagkakataon, ang Guards Commanders ay naging bahagi ng negotiating delegation ng Iran. Ang personal ties ay nagpapalakas pa sa structure na ito. Si Mujtaba Khamenei ay nakipaglaban kasama ng Guards noong teenager siya sa Iran-Iraq War sa unit na tinawag na Khabib Battalion. Marami sa mga kasamahan niya noon ay naging senior military at intelligence officials. Ang ilan ay nanatiling malapit sa kanya sa loob ng maraming taon. Si Moshaba Galibaf at dating Intelligence Chief Hussein Taibi ay regular na nakikita sa mahabang working lunches sa compound ng kanyang ama. Kilala sila bilang Triangle of Power. Ngayon, ang mga relasyon na iyon ay nagpapatuloy pero hindi na hierarchy kundi peer networks. Kahit ang internal disagreements ay nagpapakita kung saan talaga nakapwesto ang authority. Nang ang civilian leaders kabilang si President Masoud Pezeshkian ay nagtulak na ipagpatuloy ang negotiations sa United States dahil sa economic pressure, tinutulan ito ng mga generals. Sabi nila, walang saysay ang talk sa ilalim ng US blockade. Nanalo sila at bumagsak ang negotiations. Sa publiko, sinasabi ng Iran na ang supreme leader ay involved sa decisions. Pero sa praktika, ang kapangyarihan ay hindi nawala, kundi na-redistribute. Hindi na nasa isa, kundi hinati sa grupo ng military commanders. At sa ngayon, ang mga commanders na iyon ang nagtatakda ng direksyon.